walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, dating armed governor Saldi Ampatuan, handa raw tumestigo sa Maguindanao Massacre case kahit pamatiin ang kanyang ama at kapatid. Pero DOJ at mga kaanak ng mga biktima, hindi raw interesado sa alok ni Saldi na maging state witness siya. Mga motorista pila-pila na sa ilang gasolinahan bago ipatupad ang big-time price hike sa gasolina mamayang madaling araw. 4 na miyembro ng Philippine Ascals isinasangkot sa umuli panggagang rape sa isang estudyante. Team manager ng Ascals, itinanggi ang paratang sabay apila sa publikong huwag agad manghusga. Iba pang billboard na sexy ang tema, pinagtatanggal na ng MMDA. Davao City Mayor Sara Duterte inireklamo ng Sheriff's Confederation of the Philippines sa Ombudsman. Kaugnay sa ginawa niyang pananampak kay Sheriff Abe Andres. 13 talampakang buhay ang pinaniniwala ang nakapatay sa isang mangingisda sa Palawan na huli na. At sa sports, saksi. Matapos marating ang tuktok ng Mount Everest, Romy Garduse, target na maakyatin ng Carsten's Pyramid sa Indonesia. Big-time oil price hike, yan ang ipatutupad simula mamayang hating gabi ng ilang kumpanya ng langis. Kaya ang ilang motorista unahan na sa pagpapakarga sa mga gasolinahan. At live mula sa Quezon City, saksi si James Velasquez. James? Yes, Igan Maris, pila-pila na nga ako magpakarga ng gasolina ang mga motorista ngayong gabi bago para maging epektibo ang panibagong oil price hike mamayang alas 12 ng hating gabi. Tatas na naman, tama na yan. Mahirap na biyahe. Unang nag-abiso ang kumpanyang Shell ng oil price hike na ipapatupad na mamayang hating gabi, habang alas 6 ng umaga naman ang ipapatupad na price hike ng Chevron. Pareho ang dagdag presyo nila, 2 piso kada litro may dadagdag sa unleaded gasoline, piso at 50 sentimos naman sa regular na gasolina at 80 sentimos sa diesel at kerosene. Kailangan daw kasi nilang magtaas ang presyo dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Kaya naman ang mga motorista nagpakarga na ng gasolina ngayong gabi. Sa istasyong ito na Shell sa Commonwealth Avenue, walang tigil ang dating ng mga sasakyan. Malaki-laki rin yung 2 pesos kung sakasakali. Kahit pa paano kung nakabudget yung mga expenses mo, masisira talagang budget mo. Mahirap kasi like 500 per day is kulang na eh. So yung 500 per day, before 13 liters. So ngayon, 9 liters na lang. So pag taas siya, ilang liters na lang yung 500. So saan na lang makakarating yung 500 pesos? Pero pinaka-apektado sa balita, ang mga namamasada. Mga 300 eh. Pagtaas, halimbawa, isang araw 1,000 na nagdagan ng 300 budget sa diesel. Malaki para kasi iindahin mo talaga eh. Malaking bagay din sa amin yung itinataas ng gasolina. Kung isasama lahat ng price hike at ipapawas lahat ng rollback simula noong Enero, lalapas na nagtaas pa rin ang produktong petrolyo sa kabuuan. 6 na piso at 75 sentimos ang itinaas ng unleaded gasoline, piso at 35 sentimos ang diesel, habang 4 na piso at 75 sentimos naman ang kerosene. Okay na yan. Igan Maris, wala pang abiso sa ngayon yung iba pang oil company kung magpapatupad din sila ng oil price hike. At live mula sa Quezon City, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Mahigit 1 taon at 7 buwang makalipas ang karumaldumal na Maguindanao Massacre, handa na raw si dating armed governor Saldi Ampatuan na tumayong state witness sa kaso. Yan ay kahit madiin pa raw ang kanyang ama at kapatid na gaya niya ay kabilang sa mga pangunahing akusado. Pero ang Department of Justice ayaw kagatin ng alok ni Saldi na maging testigo. Saksi si Joseph Moro. Kabilang ito sa mga kauna-unahang kuha sa crime scene ng tinaguriang Maguindanao Massacre, ang may tuturing na pinakamarahas na insidente ng election-related violence sa kasaysayan ng bansa, kung saan 57 sibilyan ang walang awang pinaslang, kabilang na ang mahigit 30 taga-media.
Kabilang sa mga akusado sina dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. at mga anak niya sina Andal Datu Unsay Ampatuan Jr., Sajid Ampatuan at dating ARMM Governor Saldi Ampatuan. Dito sa cell block number 6 ng Quezon City Jail Annex sa Taguig nakapanayam si Saldi. Dati siyang nasa cell block number 1 kasama ang ama pero pinaghiwalay sila matapos umanong magkairingan. Humingi ako ng tulong sa warden at sa korte na payuntulutan ako sa pamamagitan ng mga abogado ko na kung po pwede, sulit ako sa mga kapatid ko dahil nahihirapan ako sa sakit ko. Hindi naman sir kayo nagkakaroon ng... Alam mo, kung may mga tampuan man, siyempre normal sa pamilya yan. Pero yung tampo ko sa kanila is bakit nangyari itong dapat na hindi dapat mangyari. Hindi raw matanggap ng dating gobernador ang makulong para sa krimeng wala naman daw siyang kinalaman. Nung time na nangyari ang insidente, kasama ko si dating Pangulong Arroyo sa Malacanang noong November 22, 2009, yung mga political leaders ng Sulu, nakasama ko nakipagpulong sa kanila during that time, at maraming iba pang makapagpatunay na sa Malacanang talaga ako. At dito raw niya natanggap ang isang text message tungkol sa massacre. Sabi ko, may text message ako na-receive from Yasir Ampatuan. Then sabi ko sa kanya, paki-check nga ito. Then from there sabi ko, kung totoo, mag-conduct ka ng investigation at kung sino man ang involved dito, dapat mahuli. Then doon na po ito ng pag-usap namin. So you didn't expect na this would happen? Hindi ko expected na may mangyaring ganyan. Unang-una, lalo na sa kapatid nating media. 5 doon sa namatay na media, mga tali kong kaibigan. Sabi niya kahit siya raw, hindi masikmura ang paraan ng pagpatay sa mga biktima. Hindi gawain ng isang leader na papatay ng tao na yung bang babae, media. Ganun ka? Oo, ganun karami. At saka ganun klaseng pagpatay. Parang hayop na yung bang mahirap. Hindi niyo rin masikmura sa langga? Hindi ko masikmura. Kung nalaman ko lang ito ng mas maaga, malamang hindi ito mangyari. Mapipigilan? Mapipigilan siguro natin. Hindi ako part ng anumang planong pumatay ng media, ng tao o kahit sino pa man. Handa raw siyang maging state witness dahil may impormasyon daw siya kung sino ang nasa likod ng massacre. So yung info nyo can lead possibly to the massacre? Palagay ko. You're willing to testify na state witness, no? Against anybody? Kung bigyan ako ng pagkakataon, ready po tayo. Even na kahit sino pa man ang involved dito sa krimeng ito, nakarumal-dumal, na dapat pa panagutin, ready po ako. Yung information na alam ninyo, pwede bang dumiretso yun sa tatay sa kapatid mo? Ulitin ko kahit na sinong tatamaan. Sa impormasyong meron ako, napawang katotohanan lamang, ready ako. Basta bigyan ako ng gobyerno ng pagkakataon na maging katulong nila sa paglabas ng katotohanan. Sir, di ba magagalit sa inyo yung tatay? Wala na akong pakialam kahit sino magalit eh. Nasira ng buhay ko. Gusto ko mabigyan ng pagkakataon na may tuwid yung tama. Hindi na ako takot. Dati takot pa ako. Ngayon naubos ng takot ko. Kayo, sir? Takot ako sa marami pero dahil sa nangyari sa akin, nawala ng takot ko. Bakit pa kung matatakot, dinadamay ko na walang man kinalaman? Sabi ni Saldi sa lahat ng ito ang hindi niya kaya ay ang mawalay sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang mga anak. Bilang ama, mahal na mahal ko sila. Apat sila. Sa level na kaya ko, ginagawa ko yung para may pakita ko yung pagmamahal ko sa kanila. Pero pag tinatanong kayo, anong nangyayari dahil? How do you explain it? Sinasabi ko sa kanila na wala akong inalaman dito. At alam nila yun dahil noong November 22, katabi ko sa pagtulog ng dalawang anak ko. Pero dahil ito na yung pagsuko sa atin, harapin na lang natin. Masabi ko lang, mahal yung pamilya ko. Kahit busy ko sa trabaho ko noon, talagang sinasiguro ko na may oras ako sa kanila. Kaya nga nangyari ito, hindi sana dapat mangyari. Gayunman, ayaw kagatin ng Department of Justice ang alok ni Saldi na maging state witness. Sabi ni Justice Secretary Leila de Lima, may ipinakita raw ng mga hindi pirmadong affidavit si Saldi sa kanya na naglalaman ng umano'y alam niya sa massacre. Pero hindi raw kumbinsido dito ang kalihim. Things now stand. We don't need him. Oh, yeah.
We don't need him for successful prosecution. Hindi kami open for any talks with respect to the possible discharge as a state witness. Hindi din daw pwede basta-basta na lamang gawing state witness si Saldi dahil isa siya sa mga pangunahing akusado sa krimen. Bagamat hindi pa siya nababasahan ng sakdal dahil sa petisyon niya sa Court of Appeals na tanggalin siya sa kaso. Pag naging state witness si Saldi, wala raw siyang kaso kaugnay sa Maguindanao Massacre. The public prosecutors cannot just enter into any deal, especially with respect to possible discharge as a state witness. Because when you discharge somebody, a co-accused as a state witness, you're practically getting him off the hook. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.